At heto na nga po ang aking kwento bilang buhay kusinero. Itong part 7, maganda na po ang istorya na to. At hindi ko nalalagyan ng intro. Ito na, titirahin ko na, baka tirahin pa ng iba to. At nang nasa Robinson, eat all you can na nga po ako, grabe talaga ang aming lutuan doon ni Chef Alan. At ng mga kasama ko, nila Chef Ruel at saka nila Ateng Peli. At mga kasama ko doon, sila Robert. Talaga nga naman, grabe talaga ang lutuan namin doon. Talagang voluman ang labanan. Lalo na pag nag-umpisa ng lunch buffet. At meron nga din kaming breakfast doon na a la carte. Talaga naman, umiikot ang puwit namin kaluluto. Joke lang po. Pero totoo po yun. Talaga nga naman, grabe ang lutuan namin nun. Walang humpay at walang pahinga. Pahinga nga lang po namin, kain lang yung kain namin na yun, saglit lang po. Pagkakain, tayo agad. Luto na naman na walang humpay. Talaga nga naman, tuloy-tuloy ang trabaho. Ganyan ang buhay kusinero. Lalo na pagka nasa eat all you can ka na tulad namin nun. Nung kapanahunan namin nun. Naranasan ko pa nun, nung opening ako doon, biglang sumabog yung kitchen. Hindi ko na malayan, nakabukas pala yung gas. Buti na lang, sinarado ko agad yung switch. Dahil nga hindi ko naman naamoy talaga yung gas na may nakasingaw o nakalimutan ang closing nun. Kaya nung opening ako, syempre high pressure ang mga gamit namin nakalan nun. Kaya pagbukas ko, dun sa may igniter, biglang may sumabog sa ilalim. Nagulat nga yung mga waitress at waiter sa labas dahil biglang kumalabog sa kitchen. Hindi nila alam na may biglang sumabog na gas doon kasi nga may nakasingaw na high pressure. Kaya pagbukas ko, biglang sumabog. Bigla ko naman inagapan agad, patayin yung pinaka-switch niya o yung pinaka-main ng main gas para hindi na kumalat yung apoy. Talaga nga naman, nagulat kaming lahat at pati ako nabigla. Sunog nga yung kilay ko nun Kaya shout out sa mga kasama kong opening nun. Alam nyo na ang experience natin dun. Talaga nga naman grabe. Hindi ko makakalimutan yun dahil dun nga nasunog ang kilay ko. Dahil nga sa lakas ng pressure ng apoy nun, buti na lang naagapan ko agad at hindi po ako nataranta. Yun agad ang nasa isip ko, ang pinaka main switch. Kasi nga po, mall yun, Robinson. Kaya pagka yun ay lumakas, siguradong mag-aalarma. At sigurado, lagot din ako sa may-ari nun. Buti na lang naagapan agad at hindi na lumala pa. At yun ang pinakamalala kong experience bilang buhay kusinero. At hindi lang yun ang experience ko bilang buhay kusinero. Naranasan ko pang halos matanggal ang daliri ko. Madaling maghiwa. Ang gamit pa namin kutsilyo nun, colonial. Sobrang talim nun. Kaya nga, naliba ko ng halos 5 araw dahil doon halos maputol yung daliri ko nung nakat po yun. Kamamadali ko sa paghiwa ng mga karne nun. Dahil nga marami po kaming pine-prepare nun. 4 na tahi po ang inabot sa daliri ko nun. Kaya shout out kay Sir Rapi. Sorry nga pala, wala na po siya. Nayumao na yung manager namin nun. Dahil siya ang nagpalib sa akin nun. Kaya abangan nyo na lang po ang aking part 8 ng may buhay kusinero. Medyo humaba na nga po ang aking kwento. Hindi na nga po short story to. Yun lang, salamat. Love you all. Mama chup chup.